Martes pa lang pero feeling ko parang Biyernes na kaagad. At ayan nga pagkagising ko kaninang madaling araw, nagsalang na ako ng sinaing. Tapos eto lumabas lang ako saglit para naman bumili ng pang-ulam na lulutuin ko. At bago nga ako lumabas para bumili, nagmuni-muni muna ako. Nag-isip muna ako kung anong ulam ba yung lulutuin ko. Tapos ayun, naisipan ko na nga lang mag-scroll-scroll at maghanap ng ulam ideas. At ayan, ang una kong nakita, tinola. Tamang-tama din naman dahil medyo nag-uulan na din at masarap din talaga humigop ng sabaw. Dati kapag nagtitinola kami, papaya talaga yung nilalagay namin. Tapos isang beses, wala akong mabilhan ng papaya. May nagsabi sa akin na sayote daw. Tapos ayun, nung na-try ko, sayote na yung palagi kong inilalagay sa tinola. Masarap din naman talaga siya, pero parang namimiss ko yung tinola na may papaya. Tapos ayan nga't ginisa ko lang muna itong manok para naman sa pambaon ng mga anak ko, ipagluluto ko naman sila ng pancake. Bumibili na talaga ako ng mix na para diretso na, lalagyan ko na lang ng isang pirasong itlog. Tapos ayun, pwede ko nang lutuin, pwede na akong gumawa ng pancake. Eto namang manok, naigisa ko nang na matagal, kaya nilagyan ko na ng tubig, tapos tinimplahan ko na din. Pinakulo ko lang, tapos inilagay ko na din ng sayote, tapos eto, nagsalang na ako ng pancake. At sa sobrang busy ko nga, hindi ko na malaya ng oras, 5:40 na pala ng mga oras na yan, ginigising ko ang mga anak ko, 5:20 to 5:30. Kaya ayan, dali-dali na talaga ako, tapos ginising ko na sila para makapag-almusal na. Nung una, hindi sila kumakain ng kanin sa umaga dahil hindi talaga sila sanay kumain ng kanin ng sobrang aga. Pero ngayon, pinapakain ko na talaga sila ng kanin. Tapos maya-maya naman, nagising na yung bunsuhan ko, kaya ginising ko na tong asawa ko dahil mamamalansya pa din ako ng mga uniform. Kaya ayan, siya yung kumain ng mga tira-tira ng mga anak niya. Basta pagkatapos mag-almusal ng mga anak ko, pinapaligo ko na sila dahil ang tagal talaga nila bago matapos sa pagligo, tapos sabay pa nga sila naliligo. Tapos minsan, kagulo talaga sila sa CR at napakaiingay talaga. At habang inaantay ko sila, pinalansya ko na muna ang mga uniform nila, tapos eto nga, hinanda ko na nga itong mga pambaon nila. Yung panganay ko, pinabaunan ko lang ng 2 pancake, tapos yung pangalawa ko naman isa lang dahil hindi naman niya yan nauubos. Pagkatapos naman nila maligo, eto inasikaso ko na nga tong pangalawa kong anak at para naman hindi basang-basa ang buhok nila kapag papasok sa school, binoblower ko lang ng saglit para naman hindi tulo ng tulo, lalo na tong panganay ko, napakakapal pa naman ang buhok niyan. At nang maihatid na nga namin ang mga anak ko sa school, pagka-uwi namin, umidlip lang ako saglit, tapos pagkagising ko, eto naglinis na ulit ako ng bahay at naghugas na nga nitong mga pinggan. Dahil pupunta pa nga din ako sa school, magpapakain naman ng grade 1 ko para sa tanghalian. Gusto ko kasi bago ako umalis, malinis na talaga yung bahay. At basta walang hugasin sa lababo, nako, ang sarap talaga sa pakiramdam. Tapos eto, kinagabihan na to, pagkatapos namin maghapunan, pinaghugas ko ng mga pinggan ang panganay ko at ako naman nagtitiklop ng mga tiklupin ko. At syempre, basta panganay ko ang kikilos dito sa kusina, nako, hindi niya talaga yan lahat huhugasan. At kung ano lang yung nakita niya sa lababo, yun lang talagang huhugasan niya. Etong mga baunan nila, nahugasan na din ng panganay ko, kaya lang nung inamoy ko, malansa pa, kaya ayan, inulit ko. Yung gusto mo lang naman silang turuan ng mga gawaing bahay, pero madalas talaga mas gusto natin na tayo na lang din ang kumikilos dito sa bahay.